Nagpapatuloy po ang umatikabong aksyon dito sa Premier Volleyball League ng Pilipinas at sa aming pagbabalik dito sa PhilSports Arena sa lungsod ng Pasig, nagpapatuloy din ang quarterfinals ng Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference dito lang sa SNA. At pagkatapos magtagumpay ng University of the Philippines kontra sa San Sebastian College Recoletos 3-1, ngayon naman maghaharap sa ating huling quarterfinals match ang Far Eastern University Tamaraos at ang finalist nung nakaraang Collegiate Conference, ang Ateneo de Manila University. Ang lahat ng ito ay napapanood sa SNA. It is also live on SNA HD sa Sky Cable Channel 166 all over the world sa pamamagitan ng The Filipino Channel at via live streaming din po sa sports.abs-cbn.com. Mabuhay Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas. At alam nyo ba mga kapamilya, sa aking trabaho bilang sportscaster, marami po akong nakikilala. Mga players, coaches, at syempre, mga courtside reporters. Gaya na lamang na aking kasama ngayon na si Judy Saril na unang sumabak sa aksyon sa UAAP noong Season 75 at Season 76. At noong Season 76, nakasama ni Judy ang isang strength and conditioning coach sa FEU na Malaamboy ang dating. Judy, ano ba ang pangalan nitong Malaamboy na strength and conditioning coach na nakasama mo sa FEU? Alam mo, Anton, yung Malaamboy na tinutukoy mo ay si Coach Martin pala. Oh, Akala Amboy, peke pala. Salita pa lang, Judy, alam na natin. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy Itong si pala. Martin Antonio, na yun nga, isang strength and conditioning coach. Martin, welcome once again sa ating panel dito sa Shakey's V-League sa SNA. At kanina nga, napanood natin ang napaka-exciting na laban sa pagitan ng San Sebastian at ng UP, kung saan nagtagumpay ang UP. Ano naman ang epekto ng pagkapanalo ng UP sa ating unang match? Papasok na sila sa Final Four, Anton. Apat na teams ang papasok sa ating semifinals. Itong larong to, napaka-importante para sa Ateneo. Pag nanalo sila, papasok sila outright sa ating semifinals. Kapag natalo, playoffs pa sila ng San Sebastian Stags. Judy, nakakabilib talaga ang Ateneo. Sumabak na sila sa napakaraming must-win situations, must-win matches dito sa Shakey's V-League. Ano naman ang nakataya dito sa laban nila kontra sa FEU? Alam mo, talking about doon, talaga namang mararamdaman natin na sobrang important ng game na ito para nga sa Ateneo, pati rin naman sa FEU. Kasi nakasalalay dito sa game natin ngayong gabi na kung magkakaroon pa ba ng playoffs para sa huling upuan sa semifinals o kung magpapatuloy na nga ba o maumpisahan na ang Final Four sa Sabado. Exciting na exciting. Nakarating na tayo dito sa huling match ng quarterfinals at sa Sabado, gaya ng sinabi ni Judy, baka magsimula na ang ating semifinals. Pero silipin muna natin ang team standings. Martin, kindly break it down para sa lahat ng mga volleyball fans na nakakatutok ngayon. Anton, dahil sa pagkapanalo ng Lady Maroons kanina, sila ay number 3 na sa ating team standings. Outright nakapasok na ang NU Lady Bulldogs sa kanilang number 1 seed na 3-1. Ang FEU pasok na rin yan mula nung nanalo ang NU over UP. Nasabi ko nga, ikatlong UP at nandoon sa ika-4 na posisyon ngayon ang Ateneo Lady Eagles na gustong pumasok outright with a win today. But with a loss, makikita natin magpe-playoffs pa sila ng San Sebastian's Lady Stags dahil magtatabla sila sa kartadang 2-3. So, ang mga fans ng San Sebastian nakatutok ngayon and they're hoping na mananalo ang FEU dito sa ating huling quarterfinals match. Nakita natin si Ponggay Gaston, isa sa mga pinakabibo na Lady Eagles. Pero syempre, pag kailangan maging seryoso ng Ateneo, sila ay sumasandal sa kanilang middle blocker na si Bea De Leon. Yes, tama ka dyan, Anton. Alam mo nga, without a doubt, si Bea De Leon nga ay isang malaking contributor para sa Lady Eagles. Kaya naman para mas makilala pa natin siya, panoorin natin to. Daddy's girl yan eh. Siya yung ano ko talaga, body ko. And I think a lot of people don't know us, like, she has a very good heart. My relationship with Bea, I'm her number 1 fan. Pamilya ang nagsisilbing pinakamalaking inspirasyon ng third-year middle blocker ng Ateneo Lady Eagles na si Isabel Beatriz De Leon. Siyempre, when it all gets hard on and off the court, sa kanila ka naman unang titingin. To come home to my family is very comforting talaga. Bata pa lamang ay nakitaan na si Bea ng kakaibang husay sa iba't ibang sports.
kahit anong sport yung pasubok ko sa kanya, mabilis siyang napipick up. The first time she went to the golf course with her dad, yung Pro would say, ganda ng swing, she's a natural. At volleyball ang naging daan upang mas maging malapit pa siya sa kanyang ama. Hindi ko siya pinapanood nung high school. Actually, sinabihan ko pa nga siya dati na magpalit ka na ng sport. Parang hindi ko alam na magiging ganyan siya. But now, well, of course, very proud ka na makakapunta siya sa ganyan. We're just mighty proud of her. I think not a lot of girls are given this opportunity to be of influence to other people. Like what my dad said nga, syempre he didn't even think that I'd be here. Pero siguro it taught me also to just believe in myself. AB Management Economics ang kinukuhang kurso ni Bea sa Ateneo. Coming from high school, I actually really enjoyed economics. It was more on the business side. To me also, I guess it was a perfect balance of social science and the mathematical approach. At aminado siyang hindi talaga madali ang buhay ng isang student athlete. Para kami siyang plaka, but it's really, really, really hard. I'm the first to leave the house and the last one to come in. And your alarm wouldn't be the typical 5:20, 5:25. It would literally be 27, 28. Kasi every minute, every second of your sleep would count. Tatanungin pa siya, makakain kaya ako, matutulog ako, mag-aaral ako. And you miss out on a lot. It tests your character but builds it at the same time. Dumaan sa matinding hamon ang Lady Eagles bago matagumpay na makapasok sa quarterfinals. Without Atalay, definitely it's hard all around. Her aura on court, it was already so intimidating for the opponent. Even for us, kami parang, to me, teammate ko yan. So, kasi before, everyone yun naman, especially, let's say, 24 all, it would initially go to Atalay. I'd tell Gia sometimes talaga na, Atalay na lang, kay Atalay. Kasi parang hindi pa kaya ng loob namin. So I think it gets hard with that aspect na we have to trust in ourselves individually more. Umawi agad, Bea De Leon. Kaya't kinailangan ni Bea na ipakita ang kanyang mas pinatibay na heart-strong spirit. De Leon, napawi agad. When it all boils down to it, talagang yun na lang eh, pikit ka na lang, just hope for the best. And once you get that confidence, siguro na kaya ko pala. Boy pa, De Leon, isa pa. At wala na, hindi na nasundan. As an older player in the team, it's, I guess it's acceptance of your role na syempre hindi mo naman pwedeng hayaan na kung may nakikita kang pwede pang i-improve, why not, di ba? As long as it helps the team, then syempre we'll try and help each other out talaga. Asahan namang patuloy siyang lalaban kasama ng Lady Eagles upang makatungtong muli sa susunod na round. Sobrang thankful kami kasi in our little ways talaga, in what we love doing as a team, as individuals, we get to inspire people na pag nakakita kami ng tweets na I studied because of you guys, parang you're welcome. I hope you guys continue to support us because it's really, really motivating when we hear you guys cheer and scream our names. Thank you guys, and we'll see you guys soon. Boy Gaston, ganda ng reception. And ayun, puputos Bea. Ayan nga ang inspiring na kwento ni Bea De Leon ng Ateneo Lady Eagles. Kaya naman sa mga Ateneo and FEU fans out there na nakatutok ngayong hapon, pwedeng-pwede kayong makitweet sa amin. Tweet nyo kami at ABS-CBN Sports. Gamitin ang hashtag na SVL on ABS-CBN kung meron kayong mga comments or kaya mga katanungan sa amin. At syempre kung hindi pa kayo nakakauwi sa bahay at gusto nyong tumutok sa game ngayon, maki-livestream kayo sa amin sa sport.abs-cbn.com/livestream/Vili. At yan, para naman sa aking ronda Ano count ba ang natin. gimmick natin ngayon, Judy? Ano ba ang ating bagong racket? Ayan, lumakit ako sa labas. Ang pinakamagandang gate attendant na nakita ko sa Nakalimutan ko buong buhay magpa-stamp. Dapat nagpa-stamp din pala ako. Ayan, so ating mga kasama dito sa panel at large, sina Laura, Janine, Judy, minsan nakikiensayo, minsan nakikisayaw, minsan sumasideline din bilang gate attendant gaya ng ginawa ni Judy ngayong gabi. Alright, marami pa tayong pag-uusapan. Maraming salamat, Judy. Babalikan ka namin mamaya. At magbabalik po ang Shakey's V-League dito lang sa S&A. At pag-usapan pa namin ni Coach Martin Antonio ang banggaan sa pagitang FEU at Ateneo. Huwag po kayong alis.
Inyo pong napanood ang Premier Volleyball League ng Pilipinas para sa pagharap ng Ateneo de Manila University at ng Far Eastern University sa huling quarterfinals match dito sa Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Anton Ross po, kasama ang ating resident strength and conditioning coach na all around, hindi lamang strength and conditioning coach sa basketball, pati na rin sa iba't ibang sports katulad ng volleyball, Coach Hammer Martin Antonio. Dahil ang skills ay pare-parehas lang. When you run, it's the same as you sprint, as you cut, and as you shuffle. Pare-parehas ng applications yan sa sports. Kaya ang basketball, volleyball, it's just a difference of how you apply it. Sa boxing, madalas natin marinig yung tail of the tape. Aba, dito sa volleyball, ikukumpara natin ang dalawang kumpara na ito. Pumunta tayo sa tail of the tape. Ikumpara natin ang statistics per skill category dito sa pagitan ng dalawang kumpara na ito, FEU at Ateneo. Kung knockout ang hinahanap natin, hindi magkakalayo itong dalawang teams na to, Anton. Tail of the tape, halos parehas. Pagdating sa spike percentage, Anton, number 2 ang FEU with 34.68. Samantala ang Ateneo naman ay nasa 32.75. Isang magandang stat din na magkadikit sila isa. Aces per set. Number 1 ang Ateneo dyan with at least a little bit under 3 per game. Ang FEU naman ay ikatlo sa ating pinakamagagaling na performers among all teams with a little bit over 2.5 per game. Pero ang pinakamagandang stat dito ay itong excellent sets. Number 1 ang FEU with a little bit over 13 per game. Samantalang ang Ateneo naman ay nasa number 3 with 12. At sila ay nag-feature kay Gia Morata, ang ating ikalawang best setter sa liga ngayon. And yung reception efficiency, ito yung pinakamagandang stat eh. For them to cover the floor side to side and buhayin yung first ball na yan. Number 1 ang Ateneo dyan with 70%. Napakataas niya na. 30%. 30.95%, Anton. And itong FEU hindi naman nalalayo. Ikalawa yan sa pwesto na yan with 28%. And I think, Martin, what stands out sa mga statistics na binanggit mo ay number 1 pagdating sa excellent sets ang FEU. Wala na nga si Giselle C sa kanilang kupunan, pero nandiyan pa rin ang isang napaka-promising na setter na si Kyle Negrito. At siya magdadala ng bola kina Bernadette Pons, kina Remy Palma and company para magtagumpay ang FEU ngayong araw kontra sa Ateneo. Nakikita natin, ayan, si Kyle Negrito showing a lot of promise and she has learned a lot from Giselle C. Pero pag-usapan muna natin ang makakaharap ng FEU ngayong gabi. Itong kumpara ni Coach Ty Bondit, ang finalist nung nakaraang season, ang Ateneo de Manila University, panibagong kabanata sa kanilang Shakey's V-League history as we see Michelle Morente now tumatayo bilang team captain ng kanilang kupunan. Sila ay nagtagumpay kontra sa UST sa kanilang huling laban. Napakaganda nga ng inilaro ng Lady Eagles during that game. Shutout, 3-0 ang kanilang panalo against the Lady Tigresses ng UST. Napakagandang stat, 12 service aces, 34 attack points at 8 kill blocks. Napakalaking stat niyan para sa front line ng Ateneo Lady Eagles. At may isa pang magandang nilaro is Gia Morada played her heart out, 36 out of 72 sa kanyang sets ay naging excellent sets na na-translate nila into points. Gia Morado definitely is the girl with the magic touch and she always knows how to make her teammates look good. She makes Michelle Morente look good, Bea De Leon look good. But what about Ana Gopico and Kim Hekeliana? Talagang nag-step up, lumipad at nagpakitang gilas para sa Lady Eagles. Talking about paglipad, soaring high, and stepping up, hindi lang si Michelle Morente ang nag-step up ng game yun. Ana Gopico usually averages 10 points per game. Kim Hekeliana, 10 points per game yan. Pero nung larong yun, parehas silang nagtala ng 13 puntos, 3 aces, 10 spikes para kay Ana Gopico, samantalang kay Kim Hekeliana, 7 kills, 3 blocks, and 3 aces. Napakalaking numero ang ibinibigay nila para sa Lady Eagles dahil nadedepensahan din itong mga ibang weapons nila tulad ni Michelle Morente. Kaya additional firepower yan. So eto na nga ang pinakabagong kabanata sa kasaysayan ng Ateneo Lady Eagles. May mga bagong Lady Eagles na nagsa-step up katulad na lamang ng nagbabalik na si Ana Gopico at si Kim Hekeliana. Kanina nakausap ni Judy Sarrel itong si Kim Hekeliana. Panoorin natin ito. Anton and Martin, kasama ko ngayon si Kim Hekeliana ng Ateneo Lady Eagles. Kim, as of now, rebuilding nga ang team ninyo. Masasabi mo ba na nandun na yung chemistry sa team? Well, I think we're still working on it. But I think we're in the same page naman na
we work together as a team, and I think yung bond namin, naging close din kami, even off the training and off court. And right now is a very important game for you guys. So ano sa tingin mo yung key to win this game? Yung key siguro is to play happy pa rin with no pressure kasi alam namin na medyo big deal to yung game na to, and so I guess we have to work together as a team and to communicate. Thank you, Kim. Good luck sa game. Balik sa inyo, Anton. Martin, we hear it all the time in collegiate sports when players graduate, new players na dating rookies nagsa-step up at nagiging starters na para sa kanilang mga kupunan. Sabi nga ni Bea De Leon kanina, ang mga ABCom, alam na alam to, law of supply and demand. Mas maraming demand ngayon for the younger players to really step up. Ito na ang pagkakataon nila Higiliana, nila Cupico, especially Michelle Morente, who is now team captain, to really step up and provide that firepower na. Alam naman natin, Eliza Valdez graduate na. And I'm sure a lot of the Ateneo fans are hoping na magtatagumpay muli ang kanilang kupunan to stay alive dito sa Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference. But it won't be easy sapagkat ang FEU Lady Tamaraws ang kanilang makakaharap. FEU entered the quarterfinals with a 2-0 record. Natalo sila sa NU sa kanilang unang quarterfinals match. Pero nakabawi naman sa kanilang huling laban kontra sa San Sebastian. Winalis nila ang Lady Stacks. Walis na walis nga, 3-0 ang naitala nilang pagkapanalo doon. Number 2 spiking team when it comes to attacks, 42 kills nung larong yon. 7 blocks, 12-4 pagdating sa aces. Napakaganda ng inilaro nila. Kontrolado nila yung mga atake sa frontline at nabubuhay nila yung first ball nung laban na yon. Kaya naman nakakuha sila ng mas magagandang atake kontra sa depensa ng Lady Stars. At alam naman natin na napakaganda ng pinakita ng FEU sa UAP Season 78 kung saan pinahirapan nila ang eventual champions De La Salle University sa Final Four. At syempre ang isang player sa FEU na talagang unang sumusugod para sa kanilang koponan ay walang iba kung hindi ang kanilang graduating fifth-year captain na si Remy Palma. Ang kapitana ng mga Tamaraws, Remy Palma, psyching out the opponents. Tulad last game, ito, consistently playing that leadership role. 14 na puntos ang average niya ng quarterfinals natin. 14 ang itinala niya kontra sa Baste. Again, more than the scoring, it's the leadership, it's the psyching out of opponents na ibinibigay ni Remy Palma and leading the whole Tamaraw sugod attack. Diba? Una nating napanood itong si Remy Palma sa UAP Season 75 and that was also the same year na pumasok bilang courtside reporter sa ABS-CBN si Judy Saril. So magsasama muli ang dalawang batchmates dito sa interview na ito. Panoorin natin to. Para sa FEU Lady Tamaraws, kasama ko ngayon si Remy Palma. Remy, medyo may advantage nga kayo in today's game dahil pasok na kayo sa semifinals. Paano nyo ba lalabanan ng complacency sa game na to? Para sa amin, syempre, pagpasok pa lang sa game na yun, kailangan mas aggressive na kami. Mas nandun na po yung focus sa paglalaro namin. Tsaka, ipapakita namin kung ano na yung ability ng team namin. At ngayon nga kalaban nyo ang Ateneo, medyo matagal-tagal nyo na silang hindi natatalo. Ngayon ba sa game ngayon, medyo gigil kayong papasok? Yung word na gigil naman po, hindi naman siya totally gigil. Siyempre, mas kailangan namin maging eager na manalo ngayon sa laro namin ngayon. Thanks, Remy. Good luck sa game. Balik sa inyo, Anton. Keywords na nakuha ko sa interview na yon: aggressiveness, focus, and eagerness. Yon ang tatlong bagay na kailangan ma-instill ng FEU sa kanilang mga sarili upang manalo kontra sa Ateneo ngayong gabi. Ako naman, nakuha ko sa kanila is the ability. And akin, dahil they have been battling the injury bug. Bernadette Pons has been under the weather. Jerry Malabanan had a sprained ankle. So ngayon, the best ability is their availability. Nakikita natin na full strength ngayon ng Lady Tamaraws at makikita natin kung ano ba talaga ang meron tong firepower nila. Again, tatlo sa best 11 scorers natin sa liga na to. Si Jean Basas, Remy Palma at si Bernadette Pons. Napakalakas ng scoring attack na yan. Makikita natin kung talagang tatala nila itong panalo na to at mabablock out itong Ateneo Lady Eagles na hindi pa nila tinatalo sa 3 taon. So medyo malalim mga panghuhugutan ng FEU. It's been a long while since nakatikim sila ng panalo kontra sa mga Katipunera at mga naka-asul. So tignan natin kung ano magaganap dito sa bakbakan na to. At makisali rin po kayo sa aming discussion. Gamitin lang ang hashtag SBL on ABS-CBN. And we welcome you all sa ating bagong tahanan dito sa Larangan ng Palakasan, ang SNA
Ito, ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference Quarterfinals. And don't forget, balikan natin itong Ronda Cam ni Judy Sarel. So kung kanina, gate attendant, ngayon naman, tinutulungan si Gerald, ang ating cameraman. Oo, mukhang gusto pang maging camera girl ni Judy, ha? Hindi lang taga-tatak, taga-kuha din. So nakita natin si Brandon The Truth Vera, naging cameraman for a day. Ngayon naman si Judy Sarel tinutulungan ating cameraman na si Gerald Furman. Siyempre kasama rin natin si DJ Jams ngayong gabi para sa napaka-exciting na laban sa pagitan ng Ateneo and FEU na magsisimula na sa aming pagbabalik dito sa SNA kung saan patuloy kaming sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Yul Binosa, International Referee. Second referee, Mr. Bob Malenov, National Referee. Let's now call on the starting lineup for the Lady Eagles of the Ateneo de Manila University. Let's start off with the team captain, number 3, Michelle Catherine Morente. Number 8, Isabel Beatriz Bea de Leon. Jersey number 9, Anna Lorin Dopico. Number 12, Julia Melissa Gia Morado. Number 14, Julian Marie Jules Samonte. And number 18, Cassandra Murray Kim Hicaliana. With starting libero, jersey number 7, Maria Giselle Jessica Tan. And head coach, Mr. Anasorn Tai Bundit. Let's now call it the starters for the Lady Tamarals of the Far Eastern University. Let's start off with the team captain, number 9, Mary Remy Joy Palma. Jersey number 2, Bernadette Pons. Number 4, Heather Gan Ginoo. Jersey number 8, Maria Angelica Cayuna. Number 15, Jerili Malabanan. And number 16, Tony Rose Basas. With starting libero, number 5, Ria Beatriz Duremdes. And head coach, Mr. Shaq De Los Santos. This is match number 30 for the quarterfinals of the Shakey's V-League 13th Season Collegiate Conference. Good luck. Mga kapamilya, ito po ang huling quarterfinal match sa Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference starting lineups ng dalawang koponan. At nakikita natin si Jel Cayuna ang magsisimula bilang starting setter ng koponan ni Coach Shaq De Los Santos na nagnanais na mapantayan ang kartada ng NU sa kanilang pagpasok sa Final Four. At syempre, ang Ateneo hindi papayag na basta-basta magpapatalo dito sa intact squad ng FEU. Ang nawala lang si Giselle C. Ayaw din nilang maglaro pa ng isang extra game, Anton, para sa last spot dyan sa Final Four natin. Gusto na nilang i-secure yung kanilang posisyon. Kasi nga, natalo ang San Sebastian sa ating unang bakbakan kontra sa UP, 3-1. So, ang epekto nun, may chance ang Ateneo na makapasok sa Final Four outright kung sakaling mananalo sila kontra sa FEU ngayong gabi. Oo, napakabigat ng adhikain, kumbaga, ng Lady Eagles para makitalayang semifinal na slot nila. Jel Cayuna, very tall for a setter, 5'7", so advantage yan para sa koponan ni Coach Shaq De Los Santos. And she will start off this match. Jump serve, Morente tossing it up, binigay kay Heciliana. Duremdes pops it up, Cayuna back set para kay Tony Rose Basas. Morado tossing it up to Gopico. A long rally para simula ng match na ito. Heather Ginoo goes cross-court. Sumobra nga lang. Oo, at hindi na natimingan yung bola sa itaas. Mukhang may check ball yata doon. Oo, dahil signal ng ating first referee puntos para sa FEU. Muntik nang ma-outside yung cross-court na yun dahil sa ilalim niya napaluan instead of going through the line of the ball. Oo nga, she did get the elevation, the desired elevation that she wanted, but still FEU getting the point. Yun naman, matulis yung serve mula kay Jel Cayuna. Oo, isa number 3 spot sila dyan when it comes to service bases na pinangungunahan ng Ateneo Lady Eagles at pinatikim sila ng kaunting lasa ng kanilang primary weapon.
Ayan, nakikita natin si Kyle Negrito and Jerely Malabanan para sa FEU. Malalim talaga itong rotation ni Coach Shaq De Los Santos. Power tip mula kay Rem Palma. Talagang nakaabang dyan sa ibabaw ng net. And speaking of nakaabang, Tony Rose Basas, pinayungan itong si Gopico. Oo, single coverage doon sa attacking man na Gopico at nakuha na ng isang kill block for the Lady Tamaraw. Let's take a look at it one more time. Tony Rose Basas, one of the most improved players para sa kabuuan ng UAP kung nakaraang season. Oo, at ngayon, nasa ika-apat siya na pwesto bilang best scorer sa ating liga. It's really nice to see the improvement, the development of all the players dito sa mundo ng volleyball. At syempre yung pagpasok ng mga bagong mukha, just like this super rookie from De La Salle Zobel na si Jules Samonte ng Ateneo. Cayuna, one-handed set, binigay kay Palma. Morado, tossing it up to Kim. Hekiliana, popped up by Cayuna. Duremdes approaches. Basas hits. Morado keeps it alive. Here comes Morente. Off speed, drop shot from the back row. Wala pa rin. Basas goes cross court. Morado keeps it alive. Ito naman si Gopico. Tuloy pa rin ang rally na ito. Cayuna. Ginoo! Puntos para sa FEU. Alam mo, Anton, hindi na rin malalayo na mahaba ang rallies natin dahil number 1 and number 2, again, for reception efficiency itong teams natin. Hindi nila pinababayaan mamatay yung bola dun sa mga atake na yun. Grabe, ang tindi ng floor defense. Okay, balikan muna natin kasamang si Judy Sarel. Judy? Anton and Martin, kasama ko nga ngayon ang former Lady Eagle and the Phenom, Eliza Valdez. Eliza, unang sala nga ng Ateneo na hindi ka nila kasama. Ano ba yung masasabi mo sa pinapakitang effort at performance ng team so far dito sa liga? Well, alam naman natin lahat, they started really slow. At least ngayon, gradually they're learning and they're playing as one team talaga. And they're siguro helping each other. So magandang siguro pangitain na nag-i-improve talaga sila as a team. And right now, they're playing with FEU. Medyo intact yung team nila ngayon. Ano ba yung advice mo sa team? Well, definitely. Lagi lang naman si Coach Nay naman, lagi lang sasabihin, they really have to play happy and siguro enjoy the game. And win or lose, yun yung sabi ni Coach and sa mga players na win or lose, at least we all get to learn something today. Thank you, Eliza. Balik sa inyo, Anton. So hindi pa rin nagbabago ang mentality para sa Ateneo sa pananaw ng Phenom na si Eliza Valdez. She still wants to see her former teammates and sisters happy while playing on the volleyball court. Oo, pagka-graduate talaga ng mga superstar players ang pinaghahandaan ng mga coaches. That's why recruitment is really the part and parcel of collegiate sports. Not only volleyball and basketball, but even soccer, track and field, yung mga yan. At maraming tayong mapapanood na iba't ibang sports dahil magbubukas na nga ang UAP Season 79 sa Sabado, September 3. Oo, napakaganda ng inihahandang opening ng host school na University of Santo Tomas. Mala-Olympics ang datingan. Oo, kaya naman tayo dito sa SNA, naghanda din tayo. Nagbago na rin tayo ng image at sabay-sabay tayong sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Nakita mo naman yung mga atleta na i-feature natin sa Oo, station. grabe. Sina Chris Hoffman ng URCC, nandun Brandon de Truvera, yung naka-dance off mo. Oo, yung kaibigan ko eh. Hinahamon ako ng part 2 eh. Baka pwede mo sampulan lahat ng mga volleyball fans na nakatutok mamaya. Yung hashtags na sayo mo. 7-3 ang ating talaan. FEU on top. Bea De Leon. Two-handed power tip. Oo, ang ganda nung presence of mind doon. Merong gift na pinadala eh. Ang ganda nung misreception eh. Again, you just need to be there on the net eh. Dahil yung mga regalong ganun, kailangan kinang-capitalize mo. Especially for Bea De Leon na napakatangkad at napaka-athletic. And speaking of napakatangkad at athletic, Jerely Malabanan had lengthy volleyball experience in the US and now doing some damage dito sa Pilipinas para sa kanyang kubanan. FEU leads Ateneo 8-4. Magbabalik po ang Shakey's V-League Season 13. Nagbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference, ang huling quarterfinals match. And it is featuring Far Eastern University and Ateneo de Manila University. Maraming salamat muli sa inyong panonood dito sa SNA Shakey's Fun Family Pizza. At kasama rin natin syempre si DJ Jams
Marami ang nagtatanong ano ba ang tunay na pangalan nitong si DJ Jams? It is John Michael Carl B. Maglangit. Medyo maiksi pala yung pangalan niya, no? Pagka Scantron test, ang hirap isulat niyan. Kaya nung tinanong ko, kasi nga marami nag-tweet sa akin, pinasulat ko sa papel. Manila paper. Hindi naman. Then, Tony Rose Basas, too strong on that serve. Chin Chin Basas, how she is known, nickname. Kim Hekiliana, nakakatuwa Martin. Napag-usapan nga natin itong pag-step up ni Kim Hekiliana as a reserve ng UAP Season 78. Now, being one of the vital cogs dito sa Shakey's V-League. Ganda nung setup na yun, Anton. On that outside spiker. Binigyan sa gilid. Ang ganda nung puntos na yun for the Lady Tamaraws. Siyempre, ang pinaka high scoring position. The highest percentage you can get on an attack sa volleyball is the open hit. At nakita natin yun dun sa replay. Kayuna, binigay dito kay Pons. Kaya lang, sarado ang pintuan. Bea De Leon and Morado were there. Kaya naman iniba ni Pons ang kanyang diskarte. There's that freak toss by Gio Morado to Bea De Leon. Let's see if she'll try it again. Yes, they will try it again. But Malabanan was ready. Palma iniwasan si De Leon. Here comes Guapico giving up a free ball para sa FEU. Kayuna, binigay kay Pons. And Bernadette Pons sends that one straight to the net. Puntos para sa Ateneo. Oo, napakahaba talaga ng ating rally. Again, floor defense dictates the game for both these teams, Anton. Dahil nabubuhay nila yung bola at nakakakuha sila ng magagandang atake. Bea De Leon. Nakikita natin si Bea on the court, and if we didn't watch that feature earlier, if we didn't see the different side of Bea De Leon, may isip natin na maangas itong si Bea De Leon, pero meron ding kind heart itong si Bea De Leon, gaya ng sinabi ng kanyang mga magulang. You need to be very feisty to be a leader. Lalo-lalo na pagka yung mga ikaw yung middle blocker, mga open spike, kaya madiin ka talaga maglaro. And even in basketball, even in soccer, pag mga midfielder ka, defender ka, alam, meron kang nitty-gritty toughness eh. Hindi lang yung ina-exude ni Bea De Leon. Oo, sinabi nga na natin kasamang si Michelle Gumabaw na ang angas sa volleyball kasama sa laro yan. Cywar tactics. And we see Bea De Leon, one of the best middle blockers ngayon sa larangan ng collegiate volleyball dito sa Pilipinas. And I'm sure she has learned a lot playing against the likes of Mika Reyes and now playing against Rem Palma on the other side of the net. And then she has that freakish athleticism for her height. Napakatangkad at athletic eh. Oh, may hirit si Cali Bern Ramos sa Twitter. Jams Blaze game. Sayaw na. Okay, ito, this is what a quarter-final match looks like. Plus, Mr. Pure Business and DJ Jams on the side. Lakas mo talaga, partner. Mikey, wag mo naman kalimutan si Coach Hammer Martin Antonio. Ayan na, si DJ. Sayo na, DJ Jams. Gusto pa yatang puntahan ko eh. Mapasayawin ko to eh. Angeline says, play happy, have teamwork, and have that heart-strong attitude that has been the mantra para sa Ateneo ever since the arrival of Coach Ty Bundit 3 years ago. Ito Anton hindi na sinusubukan papuntahin sa Zone 2 at Zone 3 ng Ateneo yung mga palo nila dahil napakaganda nga ng reception ng FEU eh. Kaya sinusubukan nilang dalhin dun sa gilid, sa linya at na-outside. Marami-rami na rin ang naipalo nilang na-outside at nagbigay ng puntos sa Lady Tamaraws. Magandang strategy na pinapakita ng FEU. Very unpredictable. As we see, Kayuna, Shaq de Los Santos, one-time UAP champion coach nung siya ay head coach ng UST. Got a historic championship win kontra sa Lasal many years back. Now he's handling his alma mater of FEU. Chin Basas goes cross-court. Morado was there. Morente hits it from the back row. Popped up by Pons. Kayuna, pinigay kay Palma. Drop ball. Great save by Hekiliana. Guapico
Duremdes was there. Ooh, FU out of sync there sa huling offensive opportunity. Ito naman si Samonte, popped up by Ginoo. Quick attack para kay Palma. Napakasipag ni Giselle Tan at ni Samonte. Free ball na naman. Binigay sa FU. Cayuna. Quick attack para kay Palma. Tuloy pa rin ang rally. Morente, Morado, Hekiliana. Morado na naman. Gopico. And that's a point for FEU. Again, Anton, yung depensa ng both teams they would not let you score easily. Hindi ka man nila ibablock dun sa may net tulad ng ginagawa ng NU Lady Bulldogs. Pero yung floor defense nila, again, number 1 and number 2 sa liga natin. Kaya napakahaba ng rallies natin. Talagang kinompute mo pa, Coach Hammer, yung mga stats. Hindi ako nakatulog kagabi. Hindi ako nakatulog. Nakita natin yung running attack ni Jules Samonte. Ito si Gopico. Right in between the two blockers. Down the line, hit on zone number 3. Hindi ni-expect ng defender na si Bernadette Pons yung palo na yun dahil kinukonsentrate nila sa gitna at sa gilid Marks, ikaw ay isang strength and conditioning coach. You help athletes who suffer injuries rehabilitate. Ana Gopico is one player na had to go through the process of recovering from 2 knee injuries. How difficult is that para sa isang atleta, Martin? Well, ang recovery naman is different from each person. Again, you just need to get stronger. Ang pinakamahirap doon is the mental block. After 2 surgeries, I worked with some guys who had 3. I had a teammate who had 4 surgeries na hindi nakukumpleto yung season namin hanggang hindi natatapos yung hindi siya na-operahan. But again, it takes a whole lot of fortitude for you to get over that hump. It's more than the physical side. It's the mental side of, is your body ready? Kaya ito, right on cue, Ana Gopico, nakakabilib talaga ang kanyang ginagawa. The mental toughness that she's showing right now, it's got to mean the world to her to be able to do this, to do what she loves and play volleyball. Oh, of course. Yan ang mga ginagawa ng ating mga atleta. Yung bawat minuto, bawat araw na ibinubuhos nila para palakasin ang kanilang mga katawan. Meron pang eskwelahan, schoolwork. Dahil unang-una student-athlete ang mga ito. Kaya bawat puntos na yan, napakalaki talaga ang ibinibigay na confidence sa kanila. And we're very happy for the return of all the athletes who had to go through injuries. At ngayon, FEU leading Ateneo 16-10 dito sa Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference. Ayan na po. Hiniling ninyo. Ginawa na. Sinagot na ni DJ Jams. Ito, hindi lang si DJ Jams yung sumasayaw, ha? Yes. Bea Eternity. Kasi merong Alifinity. So meron ding Bea Eternity. Oh, si Amy Ahomiro. Oo, ang ating finals MVP ng season 77, I believe. At kasama rin natin yan sa bilang analyst sa Beach Volleyball Republic. So, may mga kaibigan ako na naglalaro dyan. Oo. Sino ba? Diba? Marami tayong kaibigan eh. 16-10 ang ating talaan as we see Gio Morado, but Duremdes was there. Talagang itong libero na ito na si Duremdes, nakita natin sa unang pagkakataon sa UAP Season 78. Talagang nakaabang lagi yan. Oo, nagsasakripisyo talaga ng katawan. Pero what about that hit by BDL? Yeah. Sa zone number 3, corner shot eh. Sukat na sukat. BDL, Bea de Leon will definitely be one of the most feared and elite blockers, middle blockers sa UAP Season 79 para sa Ateneo. Oh, she only adds a little bit more mass and power on those hits. She's on the lighter break, and even if she's so athletic, nasi-check pa rin siya ng mga defenders. Napapalusot niya. What more if she could add more power to that? Ano naman, Definitely a specimen. We'll see Bea de Leon. Right now, FEU though leading Ateneo 17-11. Si Panabanan sends that one straight to the net. Nakikita natin yung blocks March lamang ang FEU 3-0 as we see Ponggay Gaston. Warm up na, excited na siya makapasok dito. Kaka-birthday lang yan nung weekend. Tama. Meron din akong kaibigan, nag-birthday lang din eh. Oo. I had an amazing birthday weekend. Kaya sa lahat ng mga nag-tweet sa akin, maraming salamat po. And we see Jules Samonte. Yun ang dapat magpasalamat kay Gio Morado dun sa set. Ganong pagkakabigay sa kanya nung
nung second ball na yun. Kaya naman si gitna down on the lines, zone 3 again for Samonte. Pons receives that serve. Here comes Pons right away going on the attack. Too much juice on that spike though. Nakailang palo na rin sila na napupunta sa labas for the FU Lady Tamaraw. Sila rin ang nagbibigay ngayon ng puntos para dito sa Lady Eagles. 17 to 14. Ateneo trying to claw back into this one. Back set para kay Samonte mula kay Morado. Cayuna binigay kay Palma. Morado one more time. Tossing it up para kay Hekiliana. Ginoo pops it up. A running Remy Palma. Dashing and smashing para sa FEU. Oh, slamming it down. Malakas ng palo na yun ni Remy Palma. Ang ganda rin ng pagkaka-backset. Tignan mo, ang ganda ng buwelo niya, Anthony, on that running spike. Tignan mo naman over the outstretched arms of the defender. Wala nang nagawa yung help side doon. Pero naman naka-puntos itong si Remy Palma. And what about Jel Cayuna, Martin? She is matching the performance of Gia Morado dito sa laban na to. Oo, at natitimod niya ang atake nitong Lady Tamaraw. Pero syempre, babawi na at babawi yan si Gia Morado finding Mitch Morente who breaks down the wall. Oo, at again, Mitch Morente is also the number 7 scorer for the league natin ngayon and the number 1 scorer for the Lady Eagles, averaging at least 10 points. Free ball. Durentes gives it up para sa Ateneo. Morado. Combination play. Morente. Hindi natapos. Palma was there. Here's Heather Ginoo. Drop shot saved by Gia. Hekiliana hits it from the back row. Tuloy ang rally. And Palma again. Ooh, nakaswerte siya doon, Martin. Oo, nasa linya. Again, ina-expect nila na magiging power hit. Another running spike. Instead of going to the middle, she goes on the line on that hit. Time out muna tayo, pakinggan natin to. Can it better? How to fire now? That's long spiking. That's long. Hey, blocking away. If not important, no keep back lower. Ito, so in spiker. No power, spiking. That's long. Coach Hammer, we know Coach Tai doesn't really speak a lot of English, but we've seen this the past 3 years para sa Ateneo. Para sa isang player, para sa isang coach, how do you help a foreign coach transmit his message to the players? With that timeout, napakalakas ng sinabi ni Coach Tai. Kahit ako nainindi ako, more power on the hits. Nakita natin kanina yung stats. 15 excellent sets na ang ibigay ni Gia Morada. They need to turn those into points. Kita mo, medyo mahina yung mga palo nila. Even yung pag-time ni Bedelon, nakadalawa pa lang siya ng magandang palo at isa kay Samonte. Iniintay pa natin na talaga magbigay sila ng mas malalakas na palo para ma-challenge naman itong blocking ng FEU Lady Tamaraw. There was a lot of power from that hit by Gopico, kaya lang matindi rin ang floor defense ng FEU. And Durentes is the center of that floor defense. Oo, mukhang kailangan gawing sponsoran to ng floor walks. Dahil talagang minawalis nila yung labag. Pinakikintab ng Lady Tamaraws. Pero dun sa atake na yun, medyo na-mistime ni Remy Palma yung tip na yun. Kaya naman hindi nila nakapitalize at namigay pa sila ng puntos dito sa Lady Eagles. Palma. Morado. Binigay dito kay Hekiliana. Hinabol pa ni Durentes. The effort was there. And the FEU fans applauding the effort of Durentes maski na hindi niya na tamaan ng maayos. Ano naman, pinakikintab talaga yung labag. Yung isa kong kaibigan na libero din ang nilalaro, nanonood ngayon. Who is incidentally my tattoo artist. Okay. Si Inan Ramos nanonood. A very good volleyball player, a very good friend of mine. Libero yan. Tatanungin mo ako, naglilinis din ba siya ng bahay sa pa-dive-dive niya. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok ngayon at magandang gabi po sa inyong lahat. At
Just tweet us, gamitin hashtag SBL on ABS-CBN. Now you see Remy Palma playing in her final year. Siyempre, I'm sure you've handled many athletes, Martin, playing in their final year, and they ask help from you to give them that extra push to go out with a bang sa kanilang huling taon, huling pagkakataon na ma-represent ang kanilang minamahal na eskwelahan. Again, Anton, hindi naman yan yung coaches eh. And that's what I always tell my players eh. Hindi naman yung coach yung nagde-determine on how you would improve it. It's all on you. There would be a lot of coaches who would say so many things. But at the end of the day, it's up to you eh. Ikaw ang tatrabaho kung paano ka mag-i-improve. Nandun lang ang coaches to guide you eh. Ilalagay lang namin ng workouts, kayo pa rin ang gagawa. And it's a testament on how these players improve. We go to Ana Gupilo kanina, napag-usapan natin na 2 knee surgeries. It takes a whole lot of heart to get back. Heart strong nga eh. That's why she's playing well. Look at Gupiko change that ball. Not thinking about her legs. Talagang ang utak niya nasa laro lang talaga. Importanteng punto sa laban na to. We have Ateneo trying to stay alive here para maiwasan ang isang playoff kalaban ng San Sebastian sa Sabado. And Rem Palma with an ace there. Oo, binigyan niya ng isang mabigat na alas. Itong Lady Tamaraws. On that zone 1, binagsakan niya ng bola. Remy Palma serving the floor. Inatake si Morente. Morado. Drop shot para kay Samonte. And Samonte nakakita ng butas doon sa depensa ng FEU. Good read there by Samonte. Instead of forcing a spike, quick tip lang ang ginawa niya and dropping it and scoring. Bonggay Gaston just turned 19 over the weekend. Negrito, binigay dito kay Ginoo. Sumabay si De Leon at si Gaston. Tuloy pa rin ang rally. Negrito, back set para kay Chinchin Basas. Samonte gives up a free ball para sa FEU. Pons, binigay kay Negrito. Quick attack para kay Chinchin Basas. Balik ang bola dito sa FEU. Heather Ginoo goes cross court. And that's a point for FEU. Napatawa na lang si Coach Shaq de los Santos. Akala niya lalabas yung bola pero puntos na ibigay sa kanyang kumaran. Shaky, shake and play off the set. Ito yung magandang running attack kanina ni Rem Palma. Great for good lead right in front of the defender. That takes the set for the FEU Lady Tamaraws. A great setup job by Jel Cayuna who started this match as the setter. FEU takes set number 1 kontra sa Ateneo 25-18. Set number 2 sa aming pagbabalik. Ito po ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference dito lang sa S&A. Nagbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference dito lang sa S&A. Bagong tahanan sa larangan ng palakasan kung saan patuloy tayong sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. At ngayon, parehong kumaran, Ateneo at FEU nagpapakita ng pusong palaban para sa kanilang eskwelahan. Rem Palma, the driving force behind this Lady Tamaraws charge. Pero the Lady Eagles also soaring high. Yun nga lang, FEU nakuha ang first set and you've been throwing out a lot of numbers
Martin Antonio, and we're going to compare the numbers sa pagitan ng dalawang koponan na ito in a bit as we see the highlights. Alam mo, Anton, isa pang detail na pwedeng hindi ipakita sa numbers is the way that FEU was blocking in the first set. Hindi man sila nakakakuha ng kill points, pero napakaganda ng net defense sila. Combine it with their floor defense. Ito, Anton, makikita natin. Unforced errors, napakadami na para sa FEU Lady Tamaraws. Wala yan. Pero, again, yung service aces, napakalaking bagay eh. 6 na puntos. At again, blocking, 5 na pala yung naipuntos nila off those blocks. Kaya naman yun ang nagbigay sa kanila ng napakagandang panalo ng first set. Now, Martin, talked about the numbers. Now, let's talk about the scenarios. Meron tayong iba't ibang mga scenario dito na pwede mangyari sa semifinals depending on how the teams win today. So, ano mangyayari kung mananalo ang FEU dito sa laban na to in 3 or 4 sets? Oo, eto nga. Dahil itong last playing day natin, during the last game, kakalugin pa yung team standings. If FEU wins in 3 or 4 sets, they would secure the #1 slot. Kung 5 sets naman ang kanilang maipapanalo sa larong ito, through 5 sets rather, pwede pa silang maka #1 pero depende pa rin sa puntusan. If Ateneo wins naman, sa 4 na set, ang FEU magiging #2, papasok sila sa ikatlong pwesto at ang UP, Lady Maroons ang magiging #4. Kung 5 sets naman sila mananalo, ang FEU pa rin ang magiging #2, ang University of the Philippines Lady Maroons ang #3 at sila naman ang magiging #4. Sayang kasi kung na-sweep sana ng Ateneo ang FEU, Ateneo would have ended up at #2, FEU would have been #3, and UP #4. Pero dahil natalo ang Ateneo sa first set, wala na yung possible scenario na yun. So things are getting interesting here sa ating huling quarterfinals match. Pero bago tayo bumalik sa aksyon, basahin muna natin ang mga tweets. Ellie Chor says, "Go green and gold FEU. The suicide squads are on the floor." She's watching all the way from Abu Dhabi. Suicide squad talaga eh. Talagang tapon katawan para mabuhay yung bola. Ito naman, Go Ateneo. Enjoy watching all the way from Pateros. John Carl Grubat. And Go Ateneo, tiwala lang, kaya niyan. Huwag suko, laban po. Heart Strong Girls, sabi ni Zeriel de Chavez na po. Thank you so much to everybody tweeting us and helping us build up Shakey's Village on ABS-CBN. Rem Palma with a sharp serve. Morado. Rem Palma! Wow! Rem Palma, napaka-aktibo. Oo, great presence of mind there. Over-reception yung unang bola na yun ng Ateneo Lady Eagles. Kaya naman, Rem Palma hanging on the net. Isang power tip lang nakapuntos agad para sa Lady Tamaraws. Jel Cayuna, back serving, or rather setting and serving para sa FEU. Kanina sa dulo ng set number 1, nakita natin si Kyle Negrito. So, maraming salamat muli sa inyong panonood ngayon sa S&A. Anton Rojas, kasama si Coach Hammer, Martin Antonio, and of course we also have Judy Saril with us sa ating panel at large. Morado, binigay dito kay Samonte, but Rem Palma read her like a book. Oh, and wagging the finger right in front of that one-on-one coverage. Ang ganda ng depensa ni Rem Palma, hindi lang payong ang ibinigay sa kanya, bubong-bubong. Hindi depensa doon ni Rem Palma, kaya naman nakakuha sila ng isang puntos sa block niya. FEU, as you mentioned earlier kanina nung ipinakita natin ang stats, 5 block points. Napaka-solid ng kanilang pinapakita, lalo na sa ibabaw ng net. Heather Ginoo, medyo awkward yung kanyang landing doon. Pinapagpag niya yung kanyang kanang paa ngayon. But she's still on the floor. Nagpapakita ng pusong palaban. Okay, balikan muna natin si Judy Saril. Simulan na nating talunin ng Ateneo ngayon. Yan nga ang mga katagang binitawan ni FEU head coach Shaq De Los Santos bago mag-umpisa ang laro kanina. Antonin Martin, buong FEU coaching staff nga ay tiwala na kaya ng Lady Tam sa maipanalo ang game ngayon. Yan nga ay sa kadahilanan na mas solid at mas experienced sa mga players nila kumpara sa kalabang koponan.
dagdag nga ni Coach Shaq, yung dating estado daw ng Ateneo ay parang nasa FEU na ngayon. Kaya naman dapat daw ay i-take advantage na yon ng Lady Tams. Panghuli, kahit nga puro motivation ang sinabi ni Coach Shaq, nagpahabol pa din ito ng warning na wag mag-relax ang FEU. At kung pwede daw ay hanggat maaari, wag nang sanang bigyan ng FEU ang Ateneo ng isang set dito sa game. Antonin Martin? Maraming salamat, Judy. Napag-usapan nga namin ni Martin yung mga possible scenarios ng dalawang kupunan na ito. FEU, should they win in 3 or 4 sets, ay magtatapos bilang number 1 team sa dulo ng quarterfinals. So, susubukan nila na ipagpatuloy ang kanilang pamamayagpag dito sa laban na to. And speaking of patuloy na pamamayagpag, ito Remy Palma 10 puntos na. Wow! Maaga pa tayo sa ating ikalawang set. Number 8 na best scorer sa liga natin yan. Kaya naman nagpapakitang gilas. FEU heads into this technical timeout leading Ateneo 8-2. Ayan po ang eksena sa loob ng PhilSports Arena sa lungsod ng Pasig. All out support para sa dalawang kupunan at napakasaya ng Gold and Green community ngayon sapagkat nangunguna ang FEU. They already took set number 1 at dito mainit ang kanilang simula sa set number 2. At wala nang mas mainit pa again sa kanilang kapitana, Remy Palma. Again, gusto niyang mag-number 1 eh. Kaya gusto niyang kunin yung number 1 spot na yun para mas mapadali ang kanilang makakalaban. Nung Final Four nga na ating nabanggit, which was against LaSalle noong UAP Season 78, na-highlight yung kanyang matchup with Mika Reyes at talagang taas nung hinarap ni Rem Palma ang hamon. Sinabi niya, champion si Mika Reyes, pero iba ako, Rem Palma ako. So naniniwala din siya sa kanyang kakayahan bilang isang leader. Tsaka maganda sana, mayroon tayong mic habang naglalaro si Remy Palma. Para tingnan natin yung champion kasi the way she communicates on the defensive side of the ball, ganda nakukomanda yung backline nila at siya yung nangunguna dun sa blocking na napakatibay. The leader talaga itong si Remy Palma. And she will be playing in her final year para sa FEU sa darating na UAP Season 79. Panoorin natin itong nice setup job ni Gia Morado para kay Jules Samonte. Pinadaan sa gitna ni Malabanan yung palo niya. Here's Samonte. Malabanan jumping, but it wasn't her who hit the ball. It was Chinchin Basas trying to fake off the Ateneo blockers there. Ball is kept in the air. Morente, free ball. Kayunan, binigay dito kay Malabanan. Great read by Ponggay Gaston. Oh, you're right in front of the spiker. And timing it perfectly. Panoorin natin muli, single block, huling-huli ni Ponggay Gaston. Materials din talaga itong Lady Eagles as we see the phenom herself. Yep, Eliza Valdez. But again, what is life? How does life look after Eliza Valdez? Ano magiging tanong ngayon para dito sa mga bataan ni Coach Tyvon Lee? Well, nakikita natin yung mga panlalaro, lalo na yung mga bata, just like Bea De Leon and Jules Samonte. The future is looking bright. It's just a matter of gaining that experience and learning from Coach Tyvon and of course Eliza Valdez. Kaya naman nandito pa rin siya para tumulong. At huwag natin kalimutan, Ateneo has been playing undermanned this season dahil nga injured si Joanna Marigino. Oo, yung mga injuries. Players would be injured, starters would be made. And yung mga teams nag-a-adjust talaga yan And let's not forget also Maddie Madayag also recovering from her ACL there. Yes, here. And she was one of the focal points on offense para sa kanila nung UAP season. Actually, in the first round of the previous UAP season, 8.6 points per match ang ina-average ni Maddie Madayag. That was her career best. Huge improvement from her rookie year. Pero FEU also had a great year. Sabi nga natin, they took the eventual champions to the limit sa Final Four. And Coach Shaq is hoping na FEU can get over the hump and reach a higher level sa darating na UAP Season 79. Timeout muna na tayo. Pakinggan natin ito.
sometimes with young players, nakikita din natin kung sino may leadership potential. At nakita natin, very vocal si Ponggay Gaston sa huling huddle na yun, Martin. Oo, bagay sa kanya maging emotional leader for the team. Kasi she communicates well, kaya niya makipag-usap sa teammates, at hindi siya nahihiya. Too strong on that serve, Heather Ginoo. But FU still with a lead. With the lead, 12-6 is our tally dito sa second set ng ating quarterfinals match. Ang ulit quarterfinals match dito sa Collegiate Conference. Kayuna. Oh! Bea De Leon slamming it down. Oh. Inagawad si Kayuna. It looked like it was going to be a one-handed set by Jel Kayuna. But no, BDL was there. Present from Katipunan, right in front of you, delivered by the BDL Express. How do you like that hammer that she dropped? Ano tayo 10, thumbs up. Mitch Morente. There's a hint of seriousness also dito sa mukha ni Mitch Morente. Of course. She's the leader of this group. Gaston. That was a nice combination play there by the Lady Eagles. Oh, and again, ito, BDL after scoring, Decoy, Gaston on the other side, tipping in and scoring. Noel Filoteo says FU is so impressive. Offense and defense is amazing. And itong taong ito, idol na idol talaga si BDL. Oo, doon din yun. Walang bibitaw. Sa lahat ng mga nag-tweet, maraming salamat po. And we hope you're enjoying the evening dito sa SNA, kung saan patuloy tayong sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Gayuna. Back set kay Chinchin Basas. Morente pops it up. A joust at the top. Tuloy pa rin ang rally. Gopico diving. Pero napuntos, mapupunta dito sa FU. Oh, at saka maganda yung make-up netong team ng FU Coach Shaq De Los Santos has the size to really pound you up front Ang lalaki na ng mga frontliners na. Sabi mo nga kanina, patangkad din, pati yung setter niya. Kaya nakakatulong sa blocking. 5-7. Jel Kayuna. And Bea De Leon elevates higher than the blockers of FU. Kaya naman siya ay nakapagbigay ng puntos para sa kanyang kubunan. And she's so explosive Off that red, nauna pang tumalon Sinabi nga ng mga magulang ni Bea, bata pa lang, nahilig na siya sa napakaraming sports. At one sport that was mentioned was golf. Ako rin mahilig ako sa golf Golf. Golf na mga protein shake. Bea De Leon continuing to serve para sa kanyang kubunan. Also taking up a very difficult course, AB Economics. Oo, AB Economics. As I said, law of supply and demand. They have the supply of talent and the demand is there for them to produce. And look at Bea De Leon trying to chase that volleyball. Talagang buwis-buhay volleyball ang ating nakikita dito. Oo, pala si Gerald, napakiti na lang Oo, muntik na siyang tumama dito kay... Oo, ating Superman cameraman na si Gerald Fermin right in front of us here. Si Giselle Tan. Morado. Back set to a running Samonte. Here's Gia. Naunahan ni Rem Palma. Samonte. Tossing it up to Ana Gopico. Pinatalbog sa kamay ng mga blockers. Kayuna. Binigay kay Chinchin Basas. Popped up by Morente. Morado to Gopico. Drop shot. Popped up by Basas. Quick attack para kay Palma. Samonte was there for the block. Yeah, great read there by the center. Ito si Jai Gayuna, bring it to Remy Palma. Pero an even better defense. Again, going through the middle, one-on-one coverage para kay Samonte. Hindi na-capitalize ng FU Lady Tamaraws, kaya naman nakakapuntos itong Lady Eagles. And that's gotta feel good for if you're Jules Samonte kasi na-block mo ang isa sa mga elite middle blockers dito sa collegiate volleyball na si Rem Palma. Oo, off yung timing na yung sa back set na yun.
Substitution. Yan ni Jel Cayuna, kaya naman bibigyan siya ng pahinga at ipapasok itong setter number 1 nila, si Kyle Negrito. Between the two of them, they are number 1 in excellent sets sa season na to, with an average of around 53 to 54 a game between the two of them. They are two of the tallest setters. Combination of tall setters para sa FEU. At sabi mo nga, malaking bagay lalo na sa blocking. Okay, timeout muna tayo. Lamang FEU kontra sa Ateneo, 16 to 13. Ayan na. Hiniling ninyo, sinagot ni DJ Jams. Sarap ng muya niya Oo nga eh. Baka pwede tayong padala niya dito. Kaya hindi naubusan ng enerhiya si DJ Jams, DJ Tronics at ating mga DJs dito sa Shakey's V-League. Endless supply of pizza as we see the green and gold community enjoying this lead by the FEU Lady Tamaraos na nagnanais na makakuha ng twice the beat advantage sa semifinals. Rather, tie NU sa semifinals. Anong tulis ng palo ng Ateneo, talagang naka-cover pa rin sa floor yan ng FEU Lady Tamaraos. Pero doon, over reception niya naman, dalawa na silang tumama sa net. Itong si Kyle Negrito at si Remy Palma. 16 to 14 naman ang FEU. Chinchin Basas, cross-court attack goes out. Puntos na naman para sa FEU. Great read there. Si Chinchin Basas ay ambun-ambun ang dating ng puntos, pero namamayagpag pa rin sila. This FEU team, the pieces finally coming together, Martin, para kay Coach Shaq De Los Santos. Oh, and they're undoubtedly contender ngayon pa parating din yung season. Reminiscent of the teams when they had Wendy Semana, Rachel Andaquies, Shaq Gonzalez, yung make-up ng team nila. They have small girls who are very athletic that will cover the floor, and very athletic tall girls din. But this version of FEU has a lot of tall girls. Gaya lamang nitong si Chinchin Basas and Jerilyn Malabanan. Rem Palma also there, let's not forget. Pero yung mga high flyers na maliit, syempre Bernadette Pons represents that. Sa Monte, Aaron hit there. Almost time to hit. Nagulo pa yung ponytail neto ni okay, good. Yan, pero okay lang kay Ponggay. Showing us her best smile after that. Just keep playing. 18 to 15. Morente, just enough to get it over the net. Hit pa yun. Kontra-tempo yung Pectus, kaya naman pati yung blockers na wala sa timing. Good read eh. Great underhand hit. Nilagyan lang ng konting Pectus. Muli pang hindi mo lumagpas. Nakapuntos doon. Ito, si Mitch Morente. Sa dikit ang ating second set. Martin, as we see the high flying Bernadette Pons. Kakasabi mo na nga sa zone number 5. Pakong-pakong sa gitna. Para dito kay Bernadette Pons, makahalap yung palo na yun. Over the ball. Again, athleticism eh. If you get over the ball and hit it downward, ang hirap ni Dick niyan. And Ponggay Gaston leading back, tipping it over. That's a point for Ateneo. Again, that combination play with BDL and Ponggay Gaston, giving them gold dun sa palo na yun. Pinuntahan sa gitna. Kim Hekeliana coming in para kay Ponggay Gaston. Ateneo needs a good serve to start this rally kasi nga sila ay naghahabol dito. And they are within striking distance sa puntong ito ng second set. Here's Hekeliana, a sharp serve. Burebdes receives that one. Negrito tossing it up to Pons, who breaks down the wall.
breakdown is an understatement. Talagang pinakpak dun sa palo na yun. Over the outstretched arms of two defenders. I feel for Gia Morado on that. Ando dun kay, kasi malakas talaga yung palo. Pag nakuha talaga ni Bernadette Pons yung kanyang elevation, pag naka-atras yan at tumalon at full strength, mahirapan ka talaga na madepensahan yun. And speaking of full strength, she has been under the weather nung start ng quarterfinals natin. At nakausap ko si Remy Palma kanina na nasabi na ngayon pa lang sila fully healthy. Speaking of healthy, Ana Gompico looks really healthy right now. Not the strongest suit of Jeryl Malabana. Nakita natin may 4 na siyang blocks, pero the floor defense for a tall girl is slightly questionable. Cross court again para kay Bernadette Pons na umiinit na. Dito sa laban na to. Tatlong pikit ang ball para kay Bernadette Pons. Now Bernadette will serve it up para sa FEU. Heather Ginoo will move to the front row. Tan receives that one. Morado binigay kay Samonte. And it's rare to see a rookie have that running attack. A decent and effective running attack. But Jules Samonte is showing that at a very young age, with not much experience, she has developed a running attack already. Yes. And it comes with training. The more time that you put in, I mean, for example, yung kaibigan natin si Gretchen, who used to not have that running attack, and towards the end of her playing career, pinupuntahan na siya ng pinupuntahan. At mabilis yung kanyang running attack because she had to be fast, she had to move quick. Dahil nga she's not that tall para sa middle blocker position. But what about that move by Kyle Negrito? That was a Crafty veteran move. just like a Gia Morado move. And Ginoo is able to get that point off the block. Panoorin natin muli. The tandem, the center tandem of Negrito and Ayuna playing exceptional volleyball here tonight. Hey, content every time. Easy ball, defend, easy ball, you know defend. Yeah, long arm blocking. Outing, long arm. Oh, jump forward, can defend. Coach Tywood, then echoing what you were recommending earlier to have much stronger arms, mas matibay na braso, lalo na sa blocking. Dahil sinusubukan talaga, hindi na nire-respeto ng Lady Tamaraw sa net defense ng Lady Eagles. Kaya pinupuntahan nila itong si Bernadette Pons kanina nung nasa open position siya. Tapos si Heather Ginoo naman nung nakaraan na play. Rupico. Negrito to Rem Palma. Puntos na naman para sa FEU. FEU nakarating na sa set point. Rem Palma having a very good game today. Sabi nga natin, Martz, she is the leader. Kapag may gera, siya ang unang susugod. Barangay Kapitana. She is the one leading the charge para sa Lady Tamaraws. Here's Morente. Duremdes. Ginoo. Drop ball does not work. Ito si Gupico. Pons was ready. Negrito, combination play to Chin Basas, soaring and scoring for this set. They're putting it down and just... Panoorin natin muli. A very fresh Kyle Negrito coming off the bench dito sa set number 2 yet again, finding Chin Basas for the kill. Our shaky play of the set. FEU, one set away from tying NU at the end of the quarterfinals. Alamin natin kung makakabawi pa ang Lady Eagles sa aming pagbabalik dito sa SNA. Ito po ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference. You're watching the Premier Volleyball League dito sa Pilipinas. Ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference dito lang sa SNA.
and A. This is the last quarterfinals match of the conference, and it is between two UAP teams, Ateneo and FEU, kung saan kasulukuyang nanguhuna ang Lady Tamaraws 2-0. Anton, kaya naman sila na mamayagpag dahil kalat-kalat at maraming puntos ang ibinibigay sa kanila ng, again, kanilang tricky triad. Remy Palma, Chin Basas at Bernadette Pons. 11 puntos para kay Remy Palma, 9 puntos para kay Basas. Bernadette Pons may 8 puntos, 3 nanggaling doon sa malalakas na palo ng second set natin. Dinagdagan pa ni Jerry Malabanan ng 4 na kill blocks at 1 atake para sa 5 puntos. Para naman sa Ateneo, Jules Samonte ang namamayagpag na may 7 puntos para sa kanila. At itong si Mitch Morente, si Ponge Gaston at si BD Albea de Leon, merong 4 na puntos. Pero antid din ang blocking. Yun yung napansin natin dito sa FEU. Kung kanina sa first set, nakalimang block points ang FEU. Second set naman, 4 block points. And they even increased their attack points, making it 15. They only had 8 in set number 1. Oo, ito matatawagan ng overreaching si Gia Morado on that play. Now, para sa Ateneo, Martin, para maiwasan ang isang playoff kontra sa San Sebastian sa Sabado, ano yung mga nakikita mong kailangan nilang i-improve para manalo dito, manatiling buhay para sa isang outright semifinal seat? Again, number 1 sila sa reception efficiency. Hindi lang FEU ang magaling maglinis ng lapag pagdating sa pag-receive ng bola. Ateneo ang nangunguna dyan. Kailangan nilang balikan yun. At yung service aces nila, na 12 ay naitala nila nung nakaraan nilang panalo. Eh, medyo nawala ngayon eh. Kasi nga, you were mentioning the rankings pagdating sa reception. Oo, at ito pa, isama mo pa yung blocking. Oo, para sa FEU Lady Tamaraws. Tied sila sa number 4 when it comes to production per set na meron lang silang naitatalang a little under 2 blocks, 1.65 yan. No, mas mataas pa nga ang average ng Ateneo sa kanila. Pero sa larong to, kitang-kita ng kontrolado ng FEU yung net game. Dagdag mo pa yung mga service aces na ganyan. Medyo maraming adjustment ang kailangan gawin itong mga bataan ni Coach Ty Budget. And Ateneo starting off flat dito sa third set. This is not a good sign para sa kubunan ni Coach Ty. Oo, at ayaw nila magkaroon ng isa pang extension game sa Sabado para lang ilaban yung Final Four na yan. Kanina sa ating unang match, nagtagumpay ang UP kontra sa San Sebastian, 3-1. Kaya naman UP attaining the semifinals berth, finishing the quarterfinals with a 3-2 record. San Sebastian naman 2-3. Oh, sabi naman ni Lay dito, can't breathe, sobrang hahaba ng mga rally. Talaga eh. Ganda ng floor defense for both teams. At ito, hands down to the offense and defense of FEU. But still, Ateneo can do this. One big fight. Gising mga anak. Go Baby Eagles. 1 point at a time, girls. Let's do it hard this time. Lady Eagles hard strong all the way. Hirit ni Nepal Pulniano. At dami talaga ng nanonood sa atin. Anton, all over the world. Team Bahay, Team Online, Team Venue. Dami nanonood. Ang napakaganda nito. Ateneo, di pa nakakapuntos dito sa set number 3. Kaya naman tumimeout si Coach Ty. Nakikita natin si Larry Deang, ang ating panel director, and on the leftmost side, si DJ Tronics. Belated happy birthday to him. Kaka-birthday lang pala ni DJ Tronics. At ang favorite na hirit ni Larry, hashtag care mo. At ito meron akong isang malapit na kaibigan, yung PT ko, si PT Mike De Mesa, nanonood ngayon. Mahilig sa volleyball yan, ha? Ang aming team physical therapist sa FEU Tiger Cubs. Sa USC Tiger Cubs, maghahalo-halo ko na sila sa dami ng teams na hinahandle ko. Oo nga, sa
Si Martin Antonio po, dating strength and conditioning coach ng FEU men's basketball team. Pero ngayon, nasa UST Tiger Cubs. Okay, si Ana Gopico nakakuha ng maagang regalo dito sa set number 3. Dalawang magkasunod na puntos para sa Ateneo. Mainit yung panimula ng FEU Lady Tamaraws doon. 6 na sunod-sunod. At ito, after the timeout, nakasagot ng 2 puntos. Itong Lady Eagles. Pero nakabawi naman itong si Chinchin Basas. Chinchin Basas really, she's going to have a big year sa UAP Season 79. And I saw one of her features, napaka-soft-spoken na babae. She's very withdrawn. Pero pag lumaro, grabe. Oo. The way she attacks those sets, lalo na pag nandun siya sa open sa right side. And there she is, right on cue. Great reaction on that two-handed power tip. FEU heads to this technical timeout, leading Ateneo 8-2. Magandang gabi sa lahat ng nakatutok sa ating game ngayong gabi. Bakbakan nga ng FEU Lady Tamaraws at Ateneo Lady Eagles. Kasama ko nga ngayon ang mga supporters ng Ateneo Lady Eagles. At hindi nga lang parehas na team ang sinusuportahan nila, kundi parehas pa. Ang pangalan nila sila nga ay si Michelle Reynes at si Miss Michelle Cornejo. Unahin na kita, Miss Michelle Reynes, ha? Sino ba ang favorite Ateneo player mo? Go, Gia! At kayo naman po? Bea De Leon. And Miss Michelle Reynes, syempre, crucial set ito para sa Ateneo. Ano ba sa tingin mo yung dapat gawin nila this set? Masyado kasing naging seryoso, dapat nag-enjoy lang dun sa game. Okay, thank you so much sa inyong dalawa. Balik sa inyo, Anton. Well, maski na down ang Ateneo ngayon, ang kanilang mga tagahanga, positive pa rin. At naniniwala na makakabalik pa ang kanilang kuburan dito sa match na ito. Ito, napakagandang stat 22% success rate on the attacks itong Ateneo. Ngayon set na to, 50% naman on the attacks itong FEU. Dahil ito naman ang depensa ng FEU, 60% on those attacks na didepensahan nila. Ibang klase. Ang haba din kasi. The way that they cover the net, again, the whole game yun yung nagdedictate. Hindi makakuha ng solid rally ng mga kills etong Lady Eagles. At ito nga, Zenly Malabanan and Palma, 7 blocks between the two of them. Ang Ateneo, iisa pa lang the whole game. And it's very tough to get past the net when you have Basas there, when you have Malabanan there, and Palma at the same time. You have to have the smarts of someone like Ana Gopico to break through that wall, just like she did here. And really good open and middle hitters would just brush off the hands of the blockers. Instead of putting so much juice into that, nilalagyan nila ng fake twos para tumama lang sa mga braso at ma-outside. Here's Morente. Ooh! Pinayungan doon. Malabanan and Dino over there. Again, the size and length of FEU up front. So, titignan mo nga, tabi-tabi sila, pinakapalit na si Jel Cayuna. She is 5'7". And that's very tall for a setter. Naalala ko pa nung pinanonood yung Italy. Dati their setter was very tall, 5'9". Monisha Cacciatori, who could really cover the net din sa harapan. At si Martin Antonio, all around talaga. Pati international volleyball pinapanood. Siyempre. And volleyball, of course, the volleyball craze has reached our country. Martin has soared to unprecedented heights in the past couple of years. It was that year. Naging turning point when Leila Barros came in. Ito sila Francesca Piccinini, Katarina Gamova. They flew in here. Nagkaroon ng tournament ng FIVB. And that opened the eyes of the Filipinos. Ay, sobrang dami ang nanood. And again, ito na yung mga kinalabasan. Just like the Barcelona Olympics that opened the eyes of the world through basketball, siguro yun ang naging stepping stone for the Filipinos to really embrace it. Kaya naman, marami tayong kinakover ng mga volleyball events ngayon. And we're very lucky to have Shakey's Feeling dito sa SMA. Kasi nagkakaroon tayo ng preview ng UAAP, which of course is our primary volleyball program na ipinapalabas dito sa SNA. Even the NCAA teams are participating. Just like the Red Lions dito, ang Professional Altas, I believe. Yes, the Lady Altas earlier. And even the Lady IB. The IB participated. And
gave a good account of themselves. Nagkakaroon nga ng iba't ibang opportunities sa mga eskwelahan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pati na rin Baguio, na naparoon natin sa Open Conference. Ang luwag. Oo. So, Shakey's V-League, we're very excited to have this because SNA, there will be a lot more volleyball to come. Simula pa lang ito. And speaking of simula, gustong simulan ni Mitch Morente na makakuha ng mas maraming puntos at mapahaba pa itong larong to. Dahil kaysa kumuha ng extra na milyahe sa kanilang mga katawan sa isa pang laro sa Sabado, gusto nilang makasakay na dun sa bus na Final Four. Morado tossing it up para kay Hekiliana. Cayuna was there. Cayuna one more time. Kanina siya pupunta. Pinili niya si Pons. Bernadette Pons. Hindi naman siya pinahiya ni Bernadette Pons. Again, when Bernadette Pons is on the right side, most probably baon niyang palong yan. Dahil yung approach niya is left to right, 1-2 jump, and just going over the defenders. And again, athleticism at its finest. She's gliding in the air. Swapping. Waiting for the right moment to spike that volleyball. Hekiliana. Nakalusot sa depensa ni Rem Parma. One of the players na ating pinag-usapan sa ating pre-match discussion, Martin, Kim Hekiliana. Dahil again, when the UAAP comes, malaking bagay na wala sa kanila eh. Again, the phenom, Eliza Valdez wouldn't be there to save the day. Sabi nga ni Bea De Leon, who missed that tip? Pagka digdi ka ni Seth, punta lang kay Ate Lai eh. But right now, they just need to step up and punan by committee yung nawala sa kanila. Yun ito, Kim Hekiliana was averaging 10 points ngayong quarters. Ana Gumbico stepped up, averaging 10 points this quarterfinals. But ito, again, Bea De Leon would always be there for them to really provide the scoring. At ito, sinusubukan ng tandem ni Morado at De Leon na makabawi. Dahil nga they were out of sync sa huling offensive sequence. Here's Chinchin Basas from the opposite side. So you have Pons on the left side, you have Basas on the right side. That's a deadly combination para sa Lady Tamaraws. Magbabalik po ang Shakey's V-League Season 13. Oras na para aming ipakilala sa inyo ang ating Shakey's face of the match. And it is Janice Malabanan, the sister of Jerry Malabanan. She's 19 years old, resides in Quezon City. And because she's our Shakey's face of the match, meron siyang libreng Shakey's Pizza. Nagpapasimple pa si DJ Jam sa gilid. Oo, yung mga may kilala ako, ganyan din eh. Kaibigan natin eh. Sino? Kuya Andre. Nanonood sa atin yun. Wala mo, Kuya Andre Felix. Wala na nga sinasabi yung tao. Mainit eh. Mainit sa akin eh. 18, or rather, excuse me, 16-8 ang ating talaan ngayon. FEU, let's go back to what we were discussing earlier, Martin. Pag manalo nga ang FEU via a straight set victory, they will be number 1. Oo, at mas mapapadali ang kanilang laban, so to speak. Dahil if Ateneo wins or San Sebastian Lady Stags, whoever wins that game, mayroong additional mileage again in base of 3 yan. Jamie La Victoria coming in. All-around player. Libero, center, service specialist. Sharp serve right there. Quick attack para kay Palma. Adjust at the top. Morado showing a lot of strength there. Able to tip it to the FEU side. Here's Gombico. Ginoo was ready. Cayuna. Pinigay dito kay Chinchin Basas. Gia Morado. Oh, Ginoo was ready. Ana Gombico trying to go for the easy kill there. Had the right idea in mind. Kaya lang lumabas ang bola. Oo, naubusan siya ng real estate dun sa kanang bahagi ng court ng Lady Tamaraws. Well, this is one of the few matches na Gia Morado is getting blocked sa kanyang mga surprise drop balls.
And that just goes to show that FEU really prepared for her here in this Oo. match. And the size. Again, you can't stress it enough. Napakalalaki talaga ang frontline ng FEU eh. Right now, it's Ginoo, Malabanan, and Basas there. That's why if you're Gia Morado, you have to find other ways to get through this very tall wall. At Morado of getting into in through the wall. Medyo fake eh. Instead of tipping it with the right hand, going with the left hand. Ito si Ponggay Gaston. Ginoo. A lot of spice in that spike. And referee Bob Malenap says, Check ball. it's a point for FEU. Ayun, kita-kita malinaw sa ating replay. Tumama sa daliri ni Ana Gopico. Hernandez coming back in. Service specialist para sa FEU. The Victoria receives that one. Morado tossing it up to Gopico. Pons. This time, Gopico goes over Pons. Pons, drop shot, popped up by Gopico. Quick attack para kay Ponggay. Wala pa rin. Cayuna. And Ateneo showing us some blocking prowess there. Henrik Leon showing a little bit more emotion. Mahabang rally, single coverage, Ana Gopico. Again, paambul-ambul yung depensa pero at least nandoon, dumidiin pa rin itong Lady Eagles. Buhay pa, pumapalag. Ang ating mga kaibigang katipunera, sabi mo nga ito. Dina Wong coming in. She is a setter. But now, going to serve it up. Very important moment dito sa puntong ito ng laban. Pons goes cross court. And that's a point for FEU. Pinuntahan agad yung pwesto ng malamig bang sumo. Kita mo naman ang good lead. Putting enough mustard on that shot. Doon nga sa pwesto na yun. Now, a very fresh again, Kyle Negrito, who has been coming off the bench in all the 3 sets here in this match, coming in to close the show para sa FEU. And Villarreal, also very fresh, first time off the bench, coming in para sa Lady Tamaraws. Morente against Pons and Malabanan. Regalo para kay Ponggay Gaston. Nakakarami na yung Ateneo naman kung gano'n, eh. With the exception, it's just gifts. Mana from heaven nga, eh. Happy si Ponggay Gaston. May kasama pang sipa. On that reaction. Bea De Leon muling nagbabalik sa ating laro as we see Hernandez coming in for the second time dito sa match na ito as the service specialist. She's in the back row. Here's Ponggay Gaston. Tinarget si Pons. Pons will get it back. And Hernandez trying to save it. Couldn't pop it up correctly. Oh, pero ito na, interesting stat. 14 na blocks compared to 2. Kataas nun para story of the match. Oh, Lady hindi lang yung mga naibubutas eh. Yung dami yung volume ng palo na nade-deflect ng Lady Tamaraws ay napakataas talaga. Coach Shaq de Los Santos reacted right away. Naipunto sa doon yung overset ni Kyle Negrito. It was still a live ball, pero naipuntos nga. Kyle Negrito yun, Antol. FEU palapit sa panalo dito. And again, kung mananalong FEU in 3 or 4 sets, they will enter the semifinals as the #1 ranked team. Miss hit by Villarreal, but she'll take it. Pancake attempt by Morado. A little bit late. 4 na puntos na lang kailangan makuha ng FEU para makakamit ang panalo. Bea De Leon, sarado ang pintuan.
Hekiliana adding some spice to that spike. And she gets a check ball. 14-21. Substitution Ateneo. 11 out, 9 Babico in. Looking forward to Saturday, Martin. It's going to be very tough here for Ateneo to come back against FEU. But we've seen it happen before, except that it was San Sebastian who came back against Ateneo. Down 13 during one of their last sets, during the last set of their last match. Right now, Ateneo trying to claw back into this one. Oh, that was an outside. Instead of getting a score for the Lady Tamaraws na si Berta Desmond, sobrahan ng kaunting puwersa yung tip na yun. Morente serving the floor on the other end. There's Hernandez, Durantes, and Pons. Balik sa side ng Ateneo. Hekiliana. Drop ball, popped up by Pons. Negrito, binigay kay Villarreal. Morado, tossing it up to Bea De Leon. Negrito, panibagong pagkakataon, binigay kay Pons. Giselle Tan keeps it alive. Here's Hekiliana. Oh! And don't look now, Ateneo. Humihinga pa dito. Oo, lumalaban pa. Ibigay. Give it to the fortitude of the open hitters din itong Ateneo. Dahil kahit kanina pa sila sinusupalpal dun sa net, talagang sumusubok pa rin eh. Pero ito na, pag kailangan ng puntos, kailangan ng leadership, ang sinasagdala ng FEU ay walang iba kung hindi ang kanilang kapitana na si Rem Palma. Oo, throughout the game, talagang magandang inilalaro niya. Talaga siya dun sa gitna, bumubuka eh, parang Red Sea. Morado, Hekiliana, cross court, puntos para sa Ateneo. Oh, great piece there dahil again, yung timing dun sa set eh. Kita mo, ang ganda ng pagkakalagay ng bola ni Gia Morado on that combination play. And then down the line on zone number 3. Good hit there by Kim Hekiliana. Negrito, binigay kay Palma. Morado, Durantes was ready. Hernandez. And Coach Shaq showing trust to everybody, including Hernandez. Sinasabi niya, palo. Morado to Bea De Leon. Wow! De Leon scores! The authority on that spike. Over the ball. And yan ito, once you could get over the ball and hit it on that sweet spot, yung downward trajectory niya, ng hirap niya. Lalo na pag matatangkad yung players mo. It's simple physics eh. Pagka mababa talaga ang bola, ang hirap niya pag may puwersa. Negrito. Ginoo. Lumabas puntos para sa Ateneo. Oh, ito, tatatlo na lang ang hinahabol ng Lady Eagles. FEU 22, Ateneo 19. Timeout, Coach Shaq. Oo, waitress mo. Dinet, ready ka? Ha? Tingnan mo yung binablock mo dun sa, di ba nandito kayo? Tingnan mo kung nasaan tumatalok ng nandito. Hanggang kuha ng kuha, hindi ka naman quicker eh. May tao ka sa dun. Okay, simula maganda. Bola na! Back B. Back B. Stress mo to. Side out. Simula. Guys! Nang magandang team lang. Alam ni Coach Shaq ang importansya ng puntong ito at ang opportunity na nasa harapan nila na maging #1 team pagdating sa semifinals. Pero para maging #1, kailangan nila magtagumpay in either 3 or 4 sets. So, kung si Coach Shaq ang masusunod, gusto niya tapusin na ng kanyang kupunan dito sa set number 3. Pero ang Ateneo, pinapahirapan sila. Oo, kung si Coach Shaq ang masusunod. Pero itong mga Lady Eagles, lalaban yan. Hindi yan papayag na i-shot out. Ito mo naman doon, 3 women block on that Remy Palma hit.
nagsimula yung rally niya na sunod-sunod na puntos with this girl, Kimmy Caliana, with that open hit, ha? So, Ateneo, improving on the blocking department. Meron 3 blocks dito sa set na ito. Nakatatlo na nga. Oh, in the first 2 sets combined, just one. Kaya lang, Heather Ginoo. Yun ang power hit. Oh, nayanig si De Leon at si Morado. Ano naman yun, Anton? Right on the defenders. Pasok na pasok. Yun yung sinasabi mong puwersa, Martin. Power eh. So ano bang power hitting when you're playing that open position? Bagay na bagay ka dyan, Anton. Kung naglalaro tayo ng volleyball, yung position na yan. Morado, binigay kay De Leon. And the way she elevates it, very graceful, and then the power is there. Fluid na fluid. Atleta gumalaw eh. And you were just talking about Bea De Leon getting more physically imposing as she grows older. Kayuna, binigay dito kay Chinchin Basas. Morente, Gopico, and Gopico cuts the lead to 1. Oh, timeout na naman para sa FEU. FEU 23, Ateneo 22. Kailangan mataranta dahil lagi na ito. Ang kailangan natin, yung focus natin na binibigay, i-all out natin. O isang magandang receive. Boss, natabi mo yung center dito. Kumover ka dito. O isang maganda, tapos spiker natin. Okay? Tapos, lock, ay attack, tapos cover tayo, cover. Okay? Maging focus lang tayo, focus lang. 2 points lang yan, kaya na natin. Ha? Tawa na, tapos smile. Hey! Tama raw! Let's do! Sinabi mo nga sa akin, Marts, before this match, it's been a while since FEU has beaten Ateneo. Oo, 3 taon na yan. 7 laro, 3 season sa UAAP at isa sa V-League na hindi pa tinatalo ng FEU. Itong Ateneo Lady Eagles. Kaya naman alam ni Coach Shaq na kailangan ng tapusin ng FEU itong laban na to dahil kung binigyan pa ng kumpiyansa ang Lady Eagles, mahirapan sila. Almost a service ace for Ateneo. Here's Basas. Morado tossing it up to Gopico. Blockers were there. Gia Morado bumalik dito kay Gopico. At nakanda si Kayuna doon. Basas from the opposite side. Tuloy pa rin ang rally. Henkiliana. Free ball. Binigay sa FEU. Umatras si Pons. Jel Kayuna. Binigay kay Ginoo. Tuloy pa rin ang rally. Morado. Hinabol ang bola. Binigay kay Gopico. Backed up by Kayuna. Durentes to Ginoo again. Pinatalbog sa kamay ng mga blockers. Puntos para sa FEU. Ito, Anton, match point para sa Lady Tamaraws. Panoorin natin muli. That was a long rally. Oh, pero again, Ginoo testing the metal of the blockers, ha? Oo, takot-takot. At ito, itong mga sitwasyon na ito ang magbibigay ng kumpiyansa sa Lady Tamaraws pagdating ng UAAP season. Yung killer instinct ba? At tumama sa antena ang bola. Kaya naman FEU wins this one at sila ay papasok sa semifinals as the number 1 ranked team. Panoorin natin muli ang ating shaky shake and play of the set at naalog yung antena. Hindi na ibalik ni Gopico ang bola sa side ng FEU ng tama. Kaya naman tagumpay ang Lady Tamaraws. And this has got to feel good for the entire FEU community dahil for the past couple of years, gaya ng binanggit mo, Martin, lagi na lang silang kulelat kontra sa Ateneo. Oo, napawi na ang uhaw ng Lady Tamaraws sa panalo against the Lady Eagles. Diyan nagtatapos ang ating quarterfinal round. Pero kikilalanin pa natin ang ating best player of the match. FEU sweeps Ateneo 25-18, 25-19, and 25-22. Magbabalik po ang Shaky Billig dito sa SNA.
Nagbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference dito lang sa SNA kung saan nagtagumpay ang FEU kontra sa Ateneo in straight sets 25-18, 25-19, and 25-22. At ang ating best player of the match at ang ating winning coach kasama ngayon ni Judy Saril. Judy? Yes, Anton, kasama ko nga ang ating Shakey's best player of the game na si Remy Palma. Remy, congratulations. Ano ba yung epekto ng panalong ito sa inyo? Siyempre po, sobrang nakakataas ng moral yung panalo namin ngayon. Mas dadahin namin sa semis para mas mapaganda pa namin yung laro namin. And Coach, officially mag-start ang labanan ng Final Four next week pa. So may mga remaining days pa po kayong natitira this week. Kailan niyo po ba uumpisahan ang ensayo para sa Final Four? Bukas na ba or ipapahinga niyo muna sila? Bukas na rin, pero siyempre, depende doon sa pagagawa namin, of course. Anton and Martin, meron ba kayong mga katanungan para kay Coach or kay Remy? Ako, meron akong tanong para kay Coach Shaq. Coach Shaq, si Anton Rojas po ito. Yes. Coach, congratulations. Dahil sa panalo nyo kontra sa Ateneo in straight sets, kayo ay papasok sa semifinals bilang #1 ranked team. At abangan nyo kung sino ang mananalo sa laban ng San Sebastian at ng Ateneo. Meron ba kayong preference na team na gustong makalaban sa semifinals? Well, wala. Kung sino yung makakaharap namin, sila yung paghahanda namin. Hindi kami mamimili kung kahit sino kasi syempre nag-ready rin sila. So, ganun din yung gagawin namin. Coach, nagulat ba kayo na kayo ay papasok sa semis bilang #1 team? Hindi naman kasi siyempre tinitingnan rin namin yung sa standing and then yun nga, pinaghandaan din namin at pinag-aralan talaga namin mabuti, especially itong game na to. Remy, si Coach Martin to. Hello Coach po. Martin Antonio. Yan, kilala mo na ako ngayon. Remy, ano ang nagbigay sa'yo ng extra motivation? Dahil napakaganda ng simula mo noong unang 2 sets, nagtala ka agad ng 12 puntos. Ano yung extra motivation sa'yo doon? Siyempre po, siyempre hindi pa namin sila natatalo nung U-Up. So ito yung pinaka naging motivation ko para bumawi sa kanila. Saka yung eagerness at willingness namin na manalo ng buong team namin. Yun po. Congratulations, Remy. Congratulations, Coach Shaq at sa buong FEU community sa inyong pagpasok dito sa semifinals. Congratulations muli sa FEU at dahil dyan, meron kayong Shakey's Pizza. Congratulations! Ang liwanag talaga ng future ng FEU. Kasi liwanag ng t-shirt ni Coach Shaq de Los Santos. Kasing liwanag ng t-shirt mo, t-shirt mo. Napakaganda ng inilaro nila. Their floor defense was superb and the way that they defended the interior, the nets. At dahil nanalo ang FEU, we will go to a playoff match dito bago tayo tumunga sa semifinals match ng Shakey's V-League Collegiate Conference. San Sebastian will be playing against Ateneo in that playoff match 6 p.m. sa darating na Sabado. Pero Martin, bago yun, meron tayong Mets match. The Green Spikers of the De La Salle University against the Blue Eagles of the Ateneo. Magandang bakbakan yan ng alas 4. Susundan nga yan ang ating knockout game na San Sebastian Lady Stags kumpara sa Ateneo Lady Eagles. So magandang laban yan, hindi lamang ang Shakey's V-League Collegiate Conference. Mapapanood din natin ang nagbabagang aksyon sa Spikers Turf. Pong Docanes, ang ating Sultan of Stats. Yes, Mickey Mirabueno, Jack Gicana, Larry Deang, at ang lahat ng mga bubo ng ABS-CBN Sports in Action kasama natin ngayon. Jensen Cadasio, si Gerald Fermin, si Superman, cameraman. Sana nag-enjoy kayo lahat. We will have more volleyball action sa darating na Sabado. Kaya naman sa ngalan ni Direk Raul De Ocampo, Judy Saril, Coach Hammer, Martin Antonio at ng lahat ng mga bumubo ng ABS-CBN Sports in Action. Ako po ang inyong lingkod, Anton Ross, nagsasabing magkita-kita muli tayo sa darating na Sabado. For more of this, from Ponggay Gaston, more of Eliza Valdez dito sa Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference sa SNA kung saan patuloy kaming sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino.